nasasaktan ng puso ko. I'm sorry, Edward. Hindi na dapat nauwi sa ganito ang lahat. Alam mong wala akong kasalanan sa'yo, pero hihingi pa rin ako ng tawad. Patawarin mo din ako. Patuloy kong ililihim ang totoo sa kanila na ako at si Jessa ay isa. Wala naman siyang kasalanan. Pero kung hindi talaga guilty si Jessa, ba't di na lang niya sabihin ang totoo? Kailangan pa niya magtago. Sisirain natin ang pagmumukha ni Jessica. Tignan na lang natin kung hindi siya magmukhang halimaw. Kasama nang nabaon ni Edward sa libingan niya yung mga nalalaman niya tungkol sa'yo. Na ikaw at si Jessa ay isang tao lang. Malamang nakakulong ka na ngayon. At malamang hindi naging kayo ni Angelo. Alam mo, Chiki, mabuti pa na ganito lang yung mukha ko. Ganito ka pangit. Dahil simple lang naman ang buhay ko. Ang problema ko lang, ang panlalait ng mga tao. Minsan nga, iniisip ko na sana hindi ko na lang ginamit yung blusa. Pero, Jessa, isipin mo na lang, madami ding magandang nangyari sa'yo dahil dyan sa blusa. At madami siyang binuksang oportunidad para sa'yo na magaganda. Marami ding problemang binuksan ng mukha ni Jessica eh. Sukdulan ng galit ng mga magulang ko sa akin. Hindi na talaga ako pwedeng magpakita sa kanila ng ganito ang itsura ko. Kahit pa sabihin ko na anak nila ako. Jessa, huwag ka magsalita ng tapos. Alam ko, darating din ang araw na matatanggap ka nila. Kahit sino ka man, si Jessica ka man o si Jessa, mamahalin ka nila at malalaman nila na wala kang kasalanan sa lahat ng nangyari. Nalulungkot lang ako na sa pamilya ko, pati si Angelo, pinagtataguan ko ng tunay kong pagkatao. Mahal na mahal ko sila. Pero sila ba, mahal nila ako? O yung ilusyon lang na binigo ko sa kanila? Jessa, hindi ilusyon si Jessica. Dahil ikaw din yun. Si Jessica at Jessa ay isang tao. Alam mo, nagpapasalamat na lang ako sa'yo. Kasi tanggap mo ako. Kahit ako man si Jessa o si Jessica. Naman. Sandali lang po. Nagbibihis lang po siya. Sandali lang po. Okay na po. Sir, yung tumawag po sa amin na nagkiklaim na nakita niya si Jessa ay isa ko palang fake. So nag-aantay lang ba kayo ng mga tatawag o magkiklaim na nakita nila si Jessa? Hindi pa kayo kikilos para maghanap? Hindi kayo lalabas ng Maynila para hanapin yung babaeng yon? O sa airport, nagtanong na ba kayo? Eh baka nakalabas na yun ng bansa. Ma'am, hinahanap po namin sa abot po na aming makakaya. At ginagawa po namin ang aming trabaho.
Obviously, hindi nyo ginagawa ng maigi yung trabaho ninyo. Dahil hanggang ngayon, wala pang resulta eh. Gumagala pa rin pumatay sa anak ko. Rhea, relax lang. Hayaan mo lang akong makapag-usap sa kanila. Sige. Pagpasensya niyo yung asawa ko. Napaprostrate na lang yan. Kinausap niyo na ba yung mga kakilala ni Jessa? Matagal na po namin ginawa yan, sir. Pero wala pa ako kaming malinaw na lead kung nasaan po si Jessa Santiago sa ngayon. Sir, sige po. Mauna na po kami. Sige. Darling, pakitawag makeup, please. Makeup, pakiretouch na. Thank you. We'll be back in 2. Ganda po. Naalala mo yung shoot na to. Saya-saya niya. Ganda. Dali, magpapalit na, no? Kulay itim. Itim kahit anong itim. Hoy! Kilala kitang bubwit ka eh, ha? Alipores ka ni Cleo, di ba? Anong ginagawa mo dito? Ano ba pakialam mo? Aba, huwag mo akong inaano-ano pakialam mo dyan. Alam kong hindi nakabukang ahon ng demonyo dito sa shoot na to. Anong ginagawa mo dito? Oo nga pala. Ano, hindi nga pala siya nakabook dito. Nakalimutan ko. Aalis na ako, ah. Bye. Gawa nun dito. That's your billboard shot right there. Clem, andiyan ka pala. Oo, ano nangyari? Natakot ka na sirain yung mukha nun, no? Hindi. You won't believe what I saw in Jessica's dressing room. Nung hinubad niya yung suot niyang blusang itim, she immediately transformed into this ugly-looking creature na si Jessa. Iisang tao lang si Jessica at si Jessa. Leo, auto ka ba kanina, ha? Naka-drugs. Hindi ako naka-drugs. And I'm not kidding. Totoong may magic yung blusang itim na ginagamit ni Jessa para maging si Jessica siya. Alam ko na ang sikreto niya. This is going to be the biggest scoop against Jessica Madrid. I'm gonna plot something big, something grand, something that she will never forget. Of course, pati na rin ng mga tao. This is going to be the start of Jessica Madrid's downfall. Ma? Brownout ba o ano ba ito, nagka-candlelight effect ka lang? Ano bang candlelight effect? Poverty effect, sabihin mo. Naputulan tayo ng kuryente, 2 buwan kang hindi nagbabayad ng kuryente. Ano ba yan? Oh my gosh, I completely forgot. Nag-ipon pa naman ako para doon. Oo. Naku, paano na ngayon yan? Di ba na Wala na tayong pera. Wala na tayong source of income. Wala na si Jessa. Wala na sustento. Ban pa tayo. Hindi ka makadilihensya doon sa pamilya na dahil ban tayo doon. Sana, na tayo? Saan tayo pupulutin ngayon? Ano na lang? Tutunganga na lang tayo dyan sa langit? Hintay tayo ng grasya, bumaksak? Ma, tigilan mo na yung kakadaktak mo kasi nakakadagdag lang sa image na naghihirap tayo. Hahanap na lang ako ng paraan para makakuha tayo ng pera. Akin na at makainom nga muna ako ng kape mo. Ano ba naman itong kape na yan? Walang katamis-tamis. Ano ba yan? Aba, di tatamis yan pag bumili ka ng sugar. Wala nang sugar sa bahay na ito? Pati sabon. Wala na. Kasalanan ni Jessica to kung bakit nangyayari sa atin ito eh. Good evening po, tita. Hey, Ma. Oh, hello, guys. You already met her, right? But allow me to introduce her again. Ma, this is Jessica Madrid, my girlfriend.
So this is the surprise you were telling me about, Iho. Yeah, kami na po ni Jessica. Bakit, ma? Well, Angelo, I was kind of hoping you'd end up with Cleo. That's the truth. But, mukha naman masaya ka. Maligaya ka kay Jessica. So what can I say? I suppose I'm happy for both of you. Jessica, salamat at pinaliligaya mong anak ko. So hindi na ako tututol sa inyo. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. I see, tapos na yung formal introduction niya kay Tita Victoria. So we're all good? Meron pa akong good news for you. Sa isang araw na yung annual ball ng Modeling Association of the Philippines, right? Well, may nag-tip sa akin that Jessica will be given recognition as the top model of the year sa event na yun. Wow! Congratulations, Iha. That happens very rarely, alam mo, para sa isang baguhan na katulad mo. So it's a big deal. Well, she's the most in demand in the scene right now. Kaya naman di ako magtataka kung siya ang maging top model. You have to attend that event, Jessica. Punta ako doon. Excuse me lang po. Magsi-CR lang ako. So, Iho, I suppose I should say I'm happy for you. That leaves only one question unanswered. What is it? Alam na ba ni Cleo ang tungkol dito? Hi, Jessica. Wow, you look so beautiful. And your skin? Grabe, napakakinis. Care to share your secret? Ano bang ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba kami? Oo, pero hindi kita aawayin. Gusto lang kita i-congratulate for having my ex-boyfriend as your current boyfriend. Totoo bang pag-congratulate mo sa akin? Of course. At gusto rin pala kita i-congratulate for being this year's top model. Grabe, no? Ang dami mong blessings. Napaka-perfect ng career mo, ng love life mo. Pero alam mo, sabi nila, may kapalit daw lahat ng masasayang bagay. Ano naman ang kapalit mo? Kamalasan. Tao lang naman ang gumagawa ng kamalasan niya eh. At alam mo, sabi nila, malas daw ang mga taong mahilig mainggit sa mga kapwa nila at nag-iisip ng masama para sa kanila. Parang ikaw lang, di ba? Di mo na kita papatulan ngayon, Jessica. Just wait and see sa dala kong malaking bomba ng kamalasan para sa'yo. Jessica, pwede ka bang makausap sandali? Sandali lang ah. Ano po yan? Meron kasi sana akong business proposal sa'yo. Hindi ko sasabihin ng sekreto mo, pero susustentuhan mo kami ng lola mo buwan-buwan. 100,000 lang naman. Huwag ka nang tumawad, sagat na yun, ha? Nay, hanggang ngayon po ba ang tingin niyo sa akin money factory? Hindi ko po gagawin ang gusto niyo dahil hindi niyo po ako hawak ngayon. Huwag sisisihan mo itong pagtanggi mo sa akin. At ikaw nga rito. Ikaw ba talagang hindi ka magbibigay ng pera? Ha? Angelo, tignan mo tong girlfriend mo. Tignan mo. Anong ginagawa niyo sa kanya? Tignan mo na magiging hunyango siya. Nay! Tignan mo. Jessa? Angelo, tulungan mo ako. Si Jessica pa rin to. Wala kang girlfriend na pangit. Manloloko ka. Manloloko!
Nananaginip ka ata. Ano na panaginipan mo? Angelo, ang sama ng panaginip ko. Iniwan mo daw ako, pinandirian mo daw ako. Alam mo, usually sinasabi nila na kabaligtaran daw ng panaginip ang nangyayari sa totoong buhay. Kaya hindi mangyayari yon dahil hindi ko gagawin yun sa'yo. Okay? Angelo, mangawa ka sa akin. Na kahit anong malaman mo tungkol sa akin, hindi ka magbabago. Jessica, kahit ano pang mangyari, kahit ano pang malaman ko sa pagkatao mo, hindi kita iiwan. Okay? Pangako yun. Rhea, mauuna na ako. Tawagan mo lang ako pag may kailangan ka. Gerald. I'm sorry. Sorry for what? Sorry dahil hindi man lang tayo nakita ni Edward bago siya namatay na nagkaayos na tayo. Sayang yung mga pagkakataon na magkakasama tayong pamilya. Gerald, importante yung makasama mo yung taong mahal mo. Dahil bang kayo na yung huling beses na makikita mo siya. Mahal na mahal kita, Rhea. Pangako ko sa'yo. Hindi na tayo maghihiwalay. Tayo nila Allison at Jessica. Mami, tahan na po. Ayoko po nakikita kayong malungkot. Nasasaktan din po ako. Huwag po kayong umiyak. Namiss ko lang kasi si Edward. Pati na rin ang dati mo. Anak, isang araw mo. Masaya naman po. Nalaman ko po kasi na paparangalan akong top model ng modeling industry. Sana po nandun din kayo. Kasi first time ko po ma-experience yung ganun. We will be there. We won't miss it. Pupunta kaming lahat. Bakit, Dad? Saan po tayo pupunta? Allison, sumama ka sa amin. Bibigyan ng recognition ng ate mo sa anniversary ng Modeling Association nila. Anak, sana kompleto tayo. Kayo na lang po. Hahanapin ko na lang kung sinong pumatay sa kapatid ko kaysa pumunta sa event. Life is so weird for the Escote family. Yung taong wanted na hinahanap nila, nasa sariling bahay pa nila. At sariling anak pa nilang pinapatugis nila sa pulis, ha? Pero bakit kaya niya tinulak si Edward? Eh, magkapatid sila, di ba? Alam mo, sa tingin ko, nalaman ni Edward yung sikreto niya. Kaya pinatahimik niya yung sarili niyang kapatid. Ganon? Demonyita din tong si Jessica, eh, no? Pero parang hindi naman niya magagawa yun. Kasi parang napakabusilak ng kanyang puso. Ay, nako. Well, obviously, maitim talaga ang budhi ni Jessa.
Pero makawawa si Tita Rhea. For sure maluloka yung pag nalaman niya yung totoo kay Jessa. Na ang anak niya ang pumatay sa sarili niyang anak. Edward, alam kong hindi pa natatahimik ang kaluluwa mo dahil hindi pa napaparusahan ng may sala. Pero hinahanap na namin si Jessa at hindi kami titigil hanggat hindi siya nakikita at napapakulong. Hi, Tita Rhea. Mukhang nag-iisa po kayo ngayon, ah. Cleo, salamat at dinala mo si Edward. Susunod dito si Jessica. Speaking of Jessica, alam ko po na she's your newfound daughter. At siguro, nakakabonding yun na siya. Pero, Tita, kilala niyo po pa talaga ng lubusan yung anak niyo? I cannot expect to know everything about my daughter. Alam mo naman yung mga bata, hindi naman lahat nasasabi sa magulang tungkol sa buhay nila. Kaya kung ano yung sinishare nila sa akin, yun lang ang alam ko. Bakit mo na itanong yung tungkol kay Jessica? Sa tingin ko po kasi may hindi siya sinasabi sa'yo tungkol kay Jessa. What do you mean by that? Siya na lang po tanongin niyo. Nandiyan naman po sila eh. Jessica, meron ka bang hindi nasasabi sa akin tungkol kay Jessa? Nagkita na ba kayo? But Jessa's at large right now for killing Edward. I'm sure nagtatago yan dahil hinahanap siya ng lahat. Kaya mo bang magmahal ng tao na ganong klase ang pagkatao? Di ako papayag na makita silang masaya. Mabuti na lang at pumayag ako sa gusto ni Esmeralda. Meron lang akong gustong sabihin sa'yo na impormasyon tungkol sa pangit mong anak. Siya ang pumatay sa anak ko! Sagot talaga sa butong kasamaan mo. Dahil inagaw mo ang lahat ng dapat ay para sa akin. Sana'y malaman mo hanggang sa dulo na